Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magagawa, saka si Papa Nonoy, pagkat wala na tayong confidential fund, wala na. Tapos na ang kaligayahan. Ha? Ngayon, ito pong issue sa confidential fund, naging controversial sa panahon po na pinag-uusapan ang approval ng budget sa House. And finally, tinanggal na po ang confidential fund para sa opisina ng Vice Presidente, sa DepEd, maging sa DICT. Sabi ko nga dapat itong DICT, mayroong confidential fund. Ha? At maging sa DA. So wala na pong confidential fund. Imbes, ang ginawa po ng House, inirealign po yung budget at inilagay po sa MOE, yung maintenance and operating expenditures ng bawat ahensya. So kung may paggagamitan sila na related sa ang trabaho related sa intelligence work, ay dito na kunin sa MOE. At ito pong MOE na ito, siyempre ito po ay auditable. Ano? Hindi pwedeng kagaya nung intelligence fund o secret fund na hindi pwedeng i-audit, no? Kaya hindi natin alam kung saan talaga napupunta. Hindi po natin alam kung paano po ginagasta. So yan po ang pagkakaiba po nitong intelligence fund. Ngayon, ilan na lang opisina ang merong intelligence fund? Even yung ano bang ahensya? Medyo konti na lang po yung kanilang intelligence fund. Wala pang 1 milyon. Pero nilakihan, dinagdagan po ang intelligence fund ng National Intelligence Coordinating Agency, which is talagang trabaho po nila ay sa intelligence na kinakailangan ng pondo. Ano? Pag ang pinag-uusapan ay seguridad ng ating bansa, abay kinakailangan ang intelligence fund para yung may mga planong gumawa ng kaguluhan o gumawa ng mga bagay, activity na ikakabagsak ng ating pamahalaan, kinakailangan na monitor nila at mayroon silang tamang pondo para dyan. So, okay naman na inilagay po sa MOE yung maintenance and operating expenditure ng bawat ahensya. Bagay kung iisipin, itong mga ahensya natin ng pamahalaan, wala na dapat na confidential fund. Tama rin itong ginawa na ilagay na lang sa MOE. Ay kung talagang kailangan nila yung panggastos, edi doon sa huhugutin nila yan sa MOE, which is auditable. Yung pwedeng i-audit ng Commission on Audit. Hindi pwedeng kupitin. Pag intelligence fund kasi, pwedeng kupitin. Pwedeng makupit, mapunta sa bursa pagkat wala namang audit. Ano? So para maalis ang duda, doon na lang sa na-audit ng ating ahensya ng gobyerno. Even yung ombudsman parang konti na lang Walang ang ombudsman parang wala nang 1 milyon. Ang kanilang intelligence fund. Even COA konti na lang. So yan po ang issue sa intelligence fund, pero ang iba po binibigyan kulay. Ito pong issue na ito pagkat meron po mga grupo, meron po mga grupo-grupo diyan na gusto pong papagawain si Speaker Martin Romualdez at si Vice President Sara Duterte. Gusto po nilang papagawain At bakit nila gusto papagawain? Pagkat tinitingnan po nila yung labanan, yung bakbakan sa politika pagdating ng 2028. So yun ang issue, politika. So sana ito naman budget na to pag-uusapan pa po ito sa bicameral committee.
ng both houses, ng Senado at ng lower house. Pag-uusapan pa po yan. At titingnan natin, antabayan na natin kung ano ang mangyayari dito po sa pag-aproba ng budget na ito na sa panig po ng ating House, sa panig ng House of Representatives, naaprubahan na po ito. So, aakyat na po ito sa Senado at pag-uusapan po nila sa bicameral committee. Beno, ang bulaklak. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live.